Ngayon, saliksikin natin ang Biblia at pag-isipan ang usapin ng kamatayan. Hindi ang uri ng kamatayan na pinaglalamayan ang tinutukoy ko. Matagal ng panahon sa halamanan ng Eden, inutusan ng Diyos si Adan, ang ninuno ng tao, na huwag kakain mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sinabi niyang, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Walang pagsalang mamamatay ka. Kinain ni Adan ng bunga, pero hindi siya namatay. Buhay pa rin siya. Pinagtatanong pa nga siya dahil kinain niya ang bunga at pinalayas sa halamanan ng Eden. Ganun pa man, isang araw, namatay siya matapos mabuhay ng haba. Ganun pa man, sa mga nasabi ng Diyos, ay sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Pero, hindi dumating kay Adan ang kamatayan hanggang sa lumipas ang mahabang panahon. Nang nasabi ng Diyos, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka, hindi niya ito sinasabi para hulaan ang araw kung kailan matatapos ang buhay ni Adan, ang araw na lilisanin ng kanyang espiritu ang kanyang katawan at itatapon. Kung ganoon, namatay sana si Adan sa araw na kinain niya ang bunga. Pero matagal pa siyang namatay matapos niyang kinain ang bunga. Hindi siya agad namatay noong kinain niya ito. Hindi siya namatay sa araw na yon. Ang ilang mga tao ay sinusubukang baluktutin ang mga salita ng Biblia at tinutukoy ang talata na sinasabing, huwag ninyong kalimutan ang isang bagay na ito ng isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Pinagtatalunan nila na yamang si Adan ay namatay sa loob ng 1,000 taon, namatay siya nung araw ding yun. Minamanipula nila ang mga salita ng Biblia ng ganito. Ganun pa man, hindi ito ang uri ng kamatayang tinutukoy ng Diyos nang sinabi niyang, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Una sa lahat, sa sandaling kinain ni Adan ng bunga, nagbago ang kanyang ugali. Sa sandaling kinain niya ang bunga mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, kahit walang itinuro sa kanya, sama-sama niyang tinahi ang mga dahon ng igos at ginawang panapi. Si Adan ang pinakaunang fashion designer. Tinakpan niya ang pangibaba niyang katawan ng panapi at tumago sa mga puno. Nang tinawag ng Diyos si Adan, sumagot siya sa pagsasabi ng, tumago ako dahil ako'y hubad. Tinanong siya ng Diyos, sino nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inuutos ko sa iyong huwag mong kanin? Makikita itong salaysay sa Henesis, Kabanata 3. Niloko ng Satanas si Eva sa pagsasabi sa kanya, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos. At dahil sa kanyang kasakiman, kinain niya ang bunga. Maaring ihambing ang resulta niyan sa mangyayari kapag isang taong nasa matinong pag-iisip ay binigyan ng isang baso ng matapang na alak. Agad-agad, mamumula ang kanyang mga mata at ilang sandali lang, mamumula na ang kanyang pisngi at maaaring magbago ang pakiramdam. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng makakain mula sa puno ng pagkakilala. Ano't ano pa man, sa sandaling kinain ni Adan, kahit walang kinalaman ang bunga sa kanyang panapi, nagbago ang kanyang ugali gaya sa pagbabago ng ugali ng tao kapag uminom ng alak. Kaya tinanong siya ng Diyos, sino nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inuutos ko sa iyong huwag mong kanin? At agad na sumagot si Adan na may dahilan. Ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain.
Simula noon, minana ng buong sangkatauhan ang pagdadahilan para sa lahat ng bagay. Pwede naman niyang aminin na natukso siya at kinain ang bunga. Pero sa halip, sinabi niyang, ang babaeng ibinigay mo ay pinakain ako, kaya ko kinain. Sunod, hindi tinanong ng Diyos si Eva kung bakit niya kinain ang bunga, itinanong niya, ano itong iyong ginawa? Bakit mo ito ginawa? Dahil wala roon si Eva nang ibinigay ng Diyos sa una nating ninuno na si Adan ang kanyang utos. Hindi ko alam, pero hindi niya tinanggap itong utos mula sa Diyos. Si Adan lang ang tumanggap nitong utos. Maaring may ilang makikipagtalo na iisang katawan lang ang lalaki at babae, pero hindi mahalaga itong usapin nung panahong yun. Hindi sinabi ng Diyos, sa araw na kayo sa pangmaramihan ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay kayo. Sinalita niya ito sa isang tao nang sinabi niyang, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Pagdating sa Biblia, ang konsepto ng pang-isahan at pangmaramihan ay dapat na malinaw at ang kaibahan ng individual at grupo. Malinaw dapat ang kaibahan. Sa Biblia sinasabing, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang ka ay pang-isahan. At kapag sinasabing nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan, sinasabing pumarito ang tunay na ilaw. Sinasabing pumarito ang tunay na ilaw. Lumiwanag ang ilaw ng Diyos sa tao. Sinasabi na itong ilaw ay ilaw na lumiliwanag sa bawat tao, hindi sa dalawang tao, hindi rin sa isang pamilya. Kahalintulad, sinabi ng Diyos sa isang taong si Adan, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Kaya kapag binabasa natin ang Bagong Tipan, makikita natin na sinasabing, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, lahat ng tao ay naging makasalanan dahil sa isang taong si Adan. Kapag sinuri natin ang kahulugan nito, sinabi ng Diyos kay Adan na huwag kainin ang bunga. Hindi natin alam kung nagka-interes ba si Adan sa punong kahoy ng pagkakilala o hindi. Pero ang napakatalino at usong si Satanas ay nasa ahas. Ang ahas na yon ay tinukso si Eva. Kung meron man dito sa atin na iniisip ang ahas, iniisip lang natin na ito'y mahaba, payat na nilalang. Ganon pa man, marami at may iba't ibang uri ng mga ahas. Marami mga anyo ng ahas na wala sa hinagap natin, wala sa karaniwang kaalaman natin. Hindi ko alam kung anong uri itong ahas, pero umiral na itong ahas bago pa man isinumpa ang mga ahas. Isinumpa ng Diyos ang ahas na sinasabing, ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin. Binago ang ahas na gumagapang sa lupa. Pero umiral na itong ahas bago itong sumpa. Tila kayang makipag-usap itong ahas sa tao. Itinuro ng ahas sa babae na magigigaya siya ng Diyos kung kakainin niya ang bunga. Sinabihan siyang magiging gaya siya ng mga Diyos. Napakatalino ni Satanas at tinanong sa Eva, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Kung matalino lang sana si Eva, nang sinabi sa kanya ni Satanas na kayo na pangmaramihan, dapat sinabi niyang, bakit sinabi mong kayo? Hindi kami ang inutusan ng Diyos.
Asawa ko ang tanungin mo. Maayos sana ang lahat kung ito ang nagawa niya, pero sa halip, umuna siya at sinabing, makakakain kami. Isinali niya ang sarili niya kay Adan at sinalita ang pangmaramihan. Nang sinabi ni Satanas, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Narinig ni Eva ang salitang kayo, ang pangmaramihan kayo, at ang kanyang mga kaisipan ay binago, kaya sumagot siya sa pangmaramihang kami. Kung sisigaw tayo ng malakas sa isang gusali na hindi soundproof o sa mga bundok, maririnig natin ang alingawngaw ng sarili nating boses. Tiyak na ito ang tunog ng sarili nating boses, pero mababago ang tunog. Nang tinukso ng ahas si Eva, inisip ni Adan ang pangmaramihan kami dahil ang itinanong sa kanya ng ahas ay nasaan yung pangmaramihan. Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa 5 punong kahoy sa halamanan? Nang itinanong ng ahas, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain? Kung sumagot si Eva na hindi naman siya sinabihan ng Diyos, yun na, tapos na. Mabuti sana kung sumagot si Eva na ang nasabihan lang ng Diyos ay ang kanyang asawang si Adan at wala siyang pakialam. Pero nang tinanong siya na may kayo, sumagot siya ng kami at gumawa ng palagay na ang nasabi ng Diyos, kayo ay mamamatay o baka kayo'y mamatay, gaya ng sinasabi sa ilang mga salin ng Biblia. Tapos tiniyak ni Satanas sa kanya sa pagsasabing tunay na hindi kayo mamamatay. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas, kinain niya ang bunga. Marahil gusto niya talaga ang lasa o marahil pinasaya talaga siya nito. Ano't ano pa man, binigyan niya ang kanyang asawa. Ano kaya ang gagawin ko kung ako ang asawa niya? Kung nasabi ng lalaki, bakit mo kinain ang ipinagbabawal? Kinain mo, hindi ko yan kakainin. May pag-ibig bang ganyan? Marahil, dahil mahal at inalala niya ang babae at hindi niya masupil ang pagmamahal sa kanya, kaya kinuha niya ang bunga at kinain. Sa sandaling kinain niya ang bunga, binago ang kanyang mga pakiramdam. Sinimulan niyang iwasan at katakutan ang siyang dapat sana niyang ibigin, ang siyang lumikha sa kanya. Dahil sa kanyang takot, kaya siya nagtago at sa oras ding yun, sinimulan ang takot sa sangkatauhan. Dahil si Adan lang ang inutusan na huwag kainin ng bunga, naging sakot siya sa bagay na dapat niyang panagutan. Kaya, nang tinanong ng Diyos si Eva, ano itong iyong ginawa? Ano itong iyong ginawa? Ibig sabihin ng Diyos, wala kang kinalaman sa utos na huwag kainin, di ba? Kaya, hindi sinasabi ng Biblia na dumating ang kasalanan sa pamamagitan ni Adan at Eva, kundi dahil lang kay Adan. Walang kinalaman si Eva dito. Kaya, sinabi ng Diyos na ang inapo ng babae ang magiging kaaway ng ahas. Nang tinanong ng Diyos si Eva, ano itong iyong ginawa? Sumagot siya, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Sinabi ng Diyos sa ahas, alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay at ang binhi ng babae ang dudurog ng iyong ulo sa ulo ng ahas. Kung pag-iisipan natin ng maigi, mababatid natin na walang binhi ng babae rito sa mundo. Walang supling ng babae. Maliban kay Jesus, lahat tayo ay mga inapo ng lalaki. Ang orihinal na binhi ay galing sa Ama. Pero tumanggap ng pangako si Eva. Sinasabing kanyang binhi
Paglipas ng napakahabang panahon, mga 800 taon bago ang pagsilang ni Kristo, hinulaan na isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. Isinilang si Jesus sa pamamagitan ng katawan ni Maria. Siya ang anak ng Diyos. Hindi kay Adan. Hindi kasama ang mga babae sa plano ng Diyos. Punta tayo ngayon sa Henesis, Kabanata 3, sandali. Henesis, Kabanata 3. Pakibasa mula talata 1. Mula talata 1 hanggang sa huling talata. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alimang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Datapwat, sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain yaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain yaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. At narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa kulimlim ng araw. At nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa harapan ng Panginoong Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. At tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? At sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inuutos ko sa iyong huwag mong kanin? At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. At sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. At sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang, ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At papag-alitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sakong. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kanungbayan at ang iyong paglilihi, mga anak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya'y papanginoon sa iyo. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain yaon, sumpain ng lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Ang isisibol niyaon sa iyo ay mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang,
Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At ginawa ng Panginoon Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. At sinabi ng Panginoon Diyos, narito't ang tao ay naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama, at baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ano pat, itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halaman ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Kapag pinag-isipan natin itong mga talatang kababasa pa lang natin, malalaman natin na itong Kabanata 3 ng Henesis ay napakalinaw ang tungkol sa pananagutan ng bawat tao bilang individual. Sinabihan ng Diyos si Adan bilang individual, si Eva bilang individual, at ang ahas bilang individual. Malinaw ang ginawa niyang pagkakaiba. Lubos na totoo ang kanyang mga salita. Sa Henesis Kabanata 3 talata 1 sinasabing, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Nang itinanong ito ng ahas kay Eva, sinasabi sa talata 2, at sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakain kami. Dito, ang pintuan sa posibilidad na makapasok ang kasalanan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng babae ay binuksan na. Dahil sinabi ni Eva, makakakain kami, kahit ibinigay ng Diyos ang kanyang utos sa tao, hindi niya ito ibinigay sa isang grupo, kundi sa isang tao lang. Pakibasa ng maayos ang Henesis Kabanata 2, mula talata 15 hanggang 17. Henesis Kabanata 2, mula talata 15 hanggang 17. At kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. At inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan. Tatapot sa kahoy ng pagkakilala ng buti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang, mamamatay ka. Sinasabi ngayon sa talata 15, kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki, hindi parehong lalaki at babae. Lalaki lang ang kinuha ng Diyos, si Adan. At inilagay siya sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. Ibinigay sa kanya ng Diyos ang lubos na kapamahalaan. Sunod, iniutos ng Diyos sa lalaki, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Pagmaramihan kayo ba ang ginamit niya o pang-isahan lang na ka? Ano? Ginamit niya ang pang-isahang ka. Isang tao lang ang sinabihan niya, si Adan. Makakakain ka na may kalayaan. Kainin mo kahit anong gusto mo. Sinabi rin sa kanya ng Diyos, tatapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang, mamamatay ka. Hindi magkasamang kinuusap ng Diyos sina Adan at Eva na kanyang asawa. Kaya sa Henesis Kabanata 3, hindi dumating ang ahas para parehong kausapin sina Adan at Eva, pero si Eva lang ang kinausap niya. Alam niya ang kanyang kahinaan. Binihag ni Satanas si Eva. Nang tinanong niya si Eva, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Sinabi ni Eva, makakain kami. Sa sandaling inilagay sa isipan ni Eva ang pangmaramihang anyo ng kayo, sumagot din siya sa pangmaramihan. Sumagot siya sa talata 2 na sinasabing,
makakain kami. Punta tayong muli sa Henesis Kabanata 3, talata 1 at 2. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alimang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Dito, ipinasok ang hakang kami. Sinira ang depensa ng isang individual. Sunod, talata 3. Datapos sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Nang ang kasinungalingang itinuro ng ahas kay Eva ay pumasok sa kanyang isipan, kasinungalingan din ang lumabas sa kanya nang binago niya ang mga salita ng utos. Idinagdag niya, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin. Tapos sinabi niyang, baka kayo'y mamatay. Kinalimutan niya ang tungkol sa mga salitang, walang pagsalang, mamamatay ka. Basahin natin ang Kabanata 2, talata 17. Tatapos sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, sinabi ba niyang, baka ka mamatay? O walang pagsalang, mamamatay ka? Oo, walang duda. Wala nang iba pa. Ibinigay ng Diyos ng tiyak ang kanyang utos, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang, mamamatay ka. Sinabi niya ito kay Adan. Pero sinabi ni Eva na kanyang asawa, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin. Refleksyon ito ng kanyang tukso na iniisip na hindi naman maling hipuin ang bunga. Ang mga salitang, baka kayo'y mamatay, ay isinasaad ang posibilidad, pero sinabi ng Diyos, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang, mamamatay ka. Kaya, kinain nitong mga tao ang bunga. Tingnan natin kung paano silang tinanong ng Diyos. Tingnan natin sa Kabanata 3, talata 10. Sinasabi sa Kabanata 3, talata 10, at sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Tsak na sinasabing, ako rito, di ba? Hindi sinasabing, kami nagtago. Sinasabing, ako'y nagtago. Sinasabi sa talata 11, at sinabi niya, sino nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng puno kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? Sinabihan ng Diyos si Adan. Sinabi niyang, iyo. Hindi niya sila tinanong bilang grupo kung nakakain ba sila ng bungang ipinagbabawal niya. Magiging irresponsableng tanong. Sunod, talata 12. At sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mong aking kasamahin ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at aking kinain. Ito ang una sa pagdadahilan. Ang babaeng ibinigay mo na aking kasamahin, pinakain niya ako. Kahit ang maliliit na mga bata ay dinadahilan ang ganito dahil nasa ating dugo. Sinasabi sa talata 13, at sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Hindi na piniga ng Diyos ang babae. Tinanong lang niya, ano itong iyong ginawa? Para sa Diyos, nang nakapagkasundo siya kay Adan, sinabi niyang, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang, mamamatay ka. Nasa mga kamay ni Adan ang pananagutan. Kaya anong pakialam ni Eva? Sa pagitan ng Diyos at tao, may kasunduan na siguradong mamamatay si Adan kung kinain niya ang bunga. Labas si Eva sa usaping ito pero sumali siya. Ginawa niyang pakainin si Adan. Kaya sinabi ng Diyos, ano itong iyong ginawa? Dito, marahil inilipat ng Diyos ang pananagutan kay Eva mula kay Adan, pero hindi.
dahil ito talaga'y pananagutan ni Adan. Ito ang dahilan kaya sinasabi ng Biblia, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Pumasok ang kasalanan dahil sa isang tao, si Adan. At si Eva, sa halip na siya ang managot sa kasalanang yon, ay pinagdusahan ang mas nakakatakot na tadhana. Ang pananagutan niya bilang babae ay magdusa sa panganganak. Kailangan niyang alagaan ang kanyang asawa buong buhay niya. Pero kung susuriin natin ang mahabang taong ng kasaysayan, pati ang bayan ng Israel na pinili ng Diyos, kung babasahin natin ng mabuti ang aklat ng Oseas, inilalarawan ng Diyos itong bayan bilang kanyang kabiyak. Ang mahabang sakit sa panganganak ng kasaysayan ng Israel ay ang kasaysayan ng pagsilang ni Kristo. Ang bayang may pangako ng Diyos ay sinilang si Kristo. Hindi lang ito, sa panahong sumuway at pinagtaksilan nila ang Diyos, ipinangako sa kanila ng Diyos, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Sinasabi sa atin ng Biblia na isang tao ang isisilang ng isang dalagang hindi pa nakakilala ng lalaki at isinilang nga si Jesus. At pumasok ang kasalanan sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao, si Adan. At ngayon, binuksan ng Diyos ang daan para mapatawad ang lahat ng mga kasalanan sa pamamagitan ng isang tao, si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos, dahil dadalhin niya ang mga kasalanan ng sangkatauhan. Kaya sa tuwing binabasa natin ang Henesis Kabanata 3, may pagkakataon tayong pag-isipan kung paano binuksan ng Diyos itong landas para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng napakalalim niyang mga kapamaraanan at kautusan. Sunod, kung pag-iisipan natin ang kamatayan ni Adan sa panahong iyon, sa mga mata ng Diyos, patay ang espiritu ni Adan. Paano siyang namatay? Paano ko ba ipaliliwanag? Meron bang may cellphone dito? Wala. Gagamitin ko itong halimbawa. Kapag ginawa ang cellphone sa factory, tinitesting yun. Tinitesting kung may tunog o wala, kumukonekta ba sa satellite o hindi, at kung may sira ba o wala. Mahigpit itong tinitesting bago ipagbili. Kahit gumagana ang teleponong yan, nagtatransmit ng boses ng tao at nagagawa ang dapat nitong gawin, patay ito hanggat hindi napupunta sa may-ari. Kapag binayaran ito para bilhin, sa araw na maging pag-aari na niya at binigyan ng number, buhay na ang telepono. Magkakaroon na ng koneksyon. Pero kung hindi babayaran ng may-ari ang bill, kapag may problema, mamatay ang telepono. Ganun pa man, hindi sira ang telepono. Kahit buhay ang telepono, patay ito dahil walang koneksyon. Pagdating sa mga tao, sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, nakita niya na ito'y napakabuti. Matapos niyang nilikha ang tao, nalugod talaga ang Diyos. Masaya siya at puno ng galak. Sinabi na sa bawat isa sa kanyang mga nilikha, nakita ng Diyos na mabuti. Pero matapos niyang nilikha ang tao, nakita niya na ito'y napakabuti. Pero itong tao ay namatay, hindi dahil sa naging bangkay siya, kundi ang ugnayan ng kanyang espiritu at sa Diyos ay pinutol. Natakot siya sa Diyos. Kaya sa mga mata ng Diyos, patay ang kanyang espiritu. Ito ang dahilan kung bakit pumarito si Jesus sa mundo para bigyang buhay ang mga patay. Bakit kaya? Nang nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, inihiwalay niya ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa ibabaw nito. Mababasa natin ito sa Henesis Kabanata 1. Tungkol sa unang araw, sinasabi ng Biblia, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng ilaw, at nagkaroon ng ilaw, at nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti. Sinimulan ng Henesis Kabanata 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa,
at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Sunod sinasabing, at nakita ng Diyos na mabuti. At sa ikalawang araw, ginawa ng Diyos ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At sa iba pa, hanggang sa ikapitong araw, nakita ng Diyos na mabuti. Pero bakit walang sinasabi nito sa ikalawang araw? Kahit isang salita. Sabihin natin may isang pamilya na 7 ang anak na babae. May bisitang dumating sa kanilang bahay at sinabi sa pinakamatandang anak, luminingning ang mukha mo. Mukhang magiging mabuting asawa ka ng panganay na anak ng mayamang pamilya. Pero nang nakilala ng bisita ang ikalawang anak, wala siya sinabi na mabuti man o masama, tinikom lang niya ang kanyang bibig at pinagbasdan siya. Nakita niya ang ikatlong anak at sinabing, wow! Tiningnan niya ang ikaapat na anak at sinabing, magandang babae. Kung pinupuri niya ang lahat ng ibang mga anak, hindi ba't malulungkot ang ikalawang anak? Malulungkot ba o hindi? Siyempre, masasaktan siya. Malulungkot ng husto. Kaya, kung may pumuri sa iba at sinabi na sila'y cute o maganda at kahanghanga, pero walang sinabi tungkol sa ikalawang anak, hindi ba siya masasaktan? Kung ganoon, kung talagang nasihan ng Diyos hanggang sa nilikha niya si Adan, ano kaya ang dahilan at walang sinabi tungkol sa ikalawang araw? Makakalimutin ba ang Diyos? Pag-isipan natin. Pakibasa ang Henesis, Kabanata 1, mula talata 6 hanggang 8. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalay ang tubig sa kapwa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At nagkagayon, at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Sinasabi bang natuwa ang Diyos o hindi? Hindi rin sinasabi na hindi, di ba? Ginawa ng Diyos ang kalawakan. Doon tumitira si Satanas. Si Satanas. Minsan, matagal ng panahon bago ang paglikha ng Diyos sa banal na dako kung saan tumitira ang Diyos, inaasam ng isang arkanghel ang posisyon ng Diyos. Pinag-imbutan niya ang luklukan ng Diyos, kaya siya pinalayas. Itong bumagsak na arkanghel ay si Satanas. Pinalayas siya at dito siya tumira sa kalawakan. Kaya ibinigay ng Diyos kay Adan ang kapamalaan na pangalagaan at bantayan itong malinis, dalisay at magandang lugar, ang halamanan ng Eden. Sinabihan siya ng Diyos na bantayan, na ibig sabihin na may magnanakaw. Kung walang magnanakaw o ano paman, bakit pa kailangan ng susi o tagapangalaga? Pero, inilagay ng Diyos si Adan sa halamanan upang kanyang alagaan at ingatan. Na kailangang ingatan, ang siyang pinuno ng mga kapangyarihan ng hangin ay naroon na. Ito ang dahilan kaya hindi masaya ang Diyos sa araw na ito. Hindi dahil hindi masaya ang Diyos sapagkat may kinalimutan siya. Sinasabi ng Biblia, bago nagkasala ang tao, sinabi ng Diyos, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. At matapos kinain ng tao ang bunga, tinalikuran niya ang Diyos at tumago. Ito ang pag-ugali ng taong patay. Lagyan ng tanda itong pahina at punta tayo sa Bagong Tipan. Mga taga-Efeso, Kabanata 2.
Kung nakita nyo na, basahin nating lahat ang talata 1. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Isinulat ni Apostol Pablo itong mga salita sa sulat para sa mga taga-Efeso, sa mga Kristiyano sa Efeso, sa mga taong naniwala kay Jesus. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan, pero mga binuhay. Hindi pagtitipon ng mga sinungaling ang simbahan ng mga taga-Efeso. Hindi sila sumagot na sinasabing, anong ibig mong sabihin na binuhay kami? Kailan kami namatay? Kahit humihinga na sila, nagsasalita at kumikilos, patay na ang kanilang espiritu sa mga mata ng Diyos. Gaya sa pinag-usapan natin kanina, kahit gumagana ang isang telepono at perpekto ang kondisyon, hindi ito magagamit hanggat hindi na pahintulutan, patay ito. Pareho rin marahil sa kotse. Kung aalisin ang plaka nito at sinasabi ng pulis na hindi ito pwedeng gamitin, masasabing patay ang kotse. Pero hindi ibig sabihin hindi ito makaandar. Ganito ang kaso ng kahit na anong kotse o eroplano o kahit na anong sasakyan. Kapag rehistrado lang ang kotse at otorisado, pwede na itong gamitin. Kahit sa mga tao, isinilang sila rito sa mundo sa pamamagitan ng lahi ng kanilang mga magulang. Pagkasilang sa kanila, may buhay sila rito sa mundo, humihinga. Ganun pa man, sa mga mata ng Diyos, patay sila sa mga pagsalansang at kasalanan. Patay sila kahit sila'y humihinga, nagsasalita at gumagawa ng kahit ano. Dahil dito, kaya nang pumarito si Jesus sa sanglibutan, tinutupad ng mga Hudyo ang kautusan at hinihintay ang Kristo at naniwala sila sa Diyos. Pero mga patay sila sa mga mata ng Diyos, hindi pa sila naisisilang ng panibago, hindi pa sila naipanganak ng panibago. Isang araw, isang lalaki mula sa mga opisyal ng mga Hudyo ng pangalan ay Nicodemo ay dumating na hinahanap si Jesus. At sinabi niyang, pagkakita namin sa mga gawa at mga tandang ginagawa mo, alam namin na ikaw ay guro na nagbuhat sa Diyos. Sumagot si Jesus, maliban na ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Maliban ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sinasabi itong mga salita na hindi sapat na magkaroon ng buhay na minana sa pamamagitan ng dugo ni Adan. May sisilang na muli ang espiritu, dapat itong baguhin. May ganitong himno, 예수로 나의 구주 삼고 피와 성신으로 거듭나니 나와 세상은 간 곳 없고 구속한 주만 보이도다. 이것은 나의 간증이요 이것은 나의 찬송일세. 나 사는 동안 그침없이 구주를 찬송하리로다. isa itong patotoo, di ba? Ganito nagbago ang isang tao, di ba? May tsak na karanasan na pagkasilang na muli tulad nito, pero kung hindi tayo mag-iingat, kung tatayo tayo sa harapan ni Jesus na may sigasig lang na magkaroon ng relihiyosong buhay, parehong katayuan natin kay Nicodemo. Kaya binasa natin kung ano ang sinabi ni Jesus sa maraming relihiyosong naniwala sa Diyos at masikap sa pagtupad sa kautusan. Lagyan natin ng tanda sa mga taga-Efeso at punta tayo sa Juan Kabanata 5. Juan Kabanata 5. Talata 25 hanggang 29. Sabay-sabay nating basahin ng malakas. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Sapagkat kung paanong ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak
na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng mga salibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Sa siping ito, sinasabi sa talata 25, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Sa makabagong siyensya o sa makabagong antropologo, biologist o sa mga ganyang tao, walang kabuluhan itong mga salita. Hindi ito posible. Kapag namatay ang isang tao, namamatay ang kanyang utak at hindi na rin gagana ang auditory nerve niya. Kaya paano pang makaririnig ng boses ang mga patay? Malinaw ang pagkakasabi nito ng Biblia. Sinasabi ng Biblia, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Isinulat ito sa unang mga taga-Korinto. Sa liwanag nito, sinabi ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay, yung mga namatay magpakailanman kay Adan sa paningin ng Diyos, ay maririnig ang tinig ng anak ng Diyos. Maaaring masasabi ng mga tao na hindi na makaririnig ang mga patay dahil patay na ang mga auditory nerve nila, pero hindi ito ang tinutukoy ni Jesus. Kahit nakakarinig na at batid ng mga tao ang mga tunog, ipinapangako niya na maririnig nila ang tinig ng Diyos at magigising ang kanilang espiritu. Dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Habang nakikinig ang mga tao sa mga salita ng Diyos, ang iba ay maaring mapasalamatin ng husto. Nababatid ninyo sa inyong budhi na naririnig ninyo ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng mga salita sa Biblia, at isang araw ay nalutas nga ang inyong problema. Nabago ang inyong puso. Mapasalamatin kayo ng husto. Bakit? Dahil narinig ninyo ang tinig ng Diyos sa inyong puso. 주의 음성 들으니 몸 지금 자기를 버리고. Nabago kayo. Bakit? Dahil itinala ang salita ng Diyos sa inyong budhi. Dito, sa siping ito, sinasabing, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay, sapagkat kung paanong ang ama ay buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili, at binigyan niya siya ng kapamalaang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao. Nariyan ang mga salita ng tagahatol si Jesus. Mauunawaan natin kung ano ang sinasabi ni Jesus kung babasahin natin ang Kabanata 5. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y ang lumang tipan, siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Tinanggap ninyo ang walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Jesus. Ang pangako ng walang hanggang buhay ay pangako na matatanggap natin kung ano ang nawala at kinuha ng kinain ni Adan ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya kung babasahin natin ang Juan Kabanata 5 hanggang sa huli, makikita natin itong mga salita na naibigay sa atin. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, sapagkat kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin siya'y sumulat. Ibig sabihin, kung ang mga Hudyo ay pinaniniwalaan si Moises, ay pinaniniwalaan ang mga salita ni Jesus, nalaman sana nila na nabubuhay sila rito sa mundo
para magkaroon ng walang hanggang buhay. Ito ang landas na kinatatayuan ni Jesus. Sinasabi ni Jesus, yamang pumasok ang kasalanan sa mundo sa pamamagitan ng isang taong si Adan. Ngayon, sa pamamagitan ni Jesus, ang huling Adan, nabuksan ang daan para matamo ang buhay. Sunod, balikan natin ang mga taga-Efeso. Mga taga-Efeso, Kabanata 2. Kabanata 2, talata 1. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa talatang ito, ang na inyong nilakaran ay tumutukoy sa noong kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan bago kayo binuhay. Tapos, narinig at nabatid ng inyong espiritu ang salita ng Diyos sa unang pagkakataon. 오랫동안 모든 죄 가운데 빠져 더럽기가 한량 없던 우리들 아무 공로 없이 구원함을 얻어 하나님의 자녀 지금 되었네. Bago kayo, nagkaroon nitong kumpiyansa, nalaman marahil ninyo ayon sa teorya na naging anak kayo ng Diyos sa pananampalataya. Pero sa panahong yun, bago kayo ng mga patay ay binuhay, bago kayo isinilang na muli, nabuhay kayo sa laman, sa kalagayang patay, sa mga pagsalansang at kasalanan na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Lahat ng ating alalahanin ay sa sanglibutan. Lahat ng pinag-uusapan natin, ang panahon, mga lugar na pupuntahan, mga tanong gaya ng maayos ba ang pamilya mo, kumusta ang anak mo, at paano mo ginugugol ang inyong holiday, ay mga alalahanin sa sanglibutang ito. Ito lang ang meron kayo, pero sa isang sandali, binago kayo. Inisip nyo na ang salita ng Diyos ay pagkain, napalapit kayo sa salita ng Diyos at nagkaroon kayo ng pag-asa sa sinabing walang hanggang kaharian ng Diyos. Naging ganitong uri kayo ng tao na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin. Ang dahilan kung bakit hindi nasiyahan ng Diyos matapos niyang ginawa ang kalawakan, ang dahilan kaya sinabi ng Diyos kay Adan na sa araw na kainin niya ang bunga ay tiyak mamamatay siya, ang dahilan kaya sinabihan siya ng Diyos na pangalagaan ng halamanan ay dahil naroon ang manunukso. Dahil ang pangulo ng kapangyarihan ng hangin ay sasakupin ang mga kaisipan ng tao, kaisipan ng bawat tao. Maaring may magtanong, nakita mo na ba ang dyablo? Hindi pa. Hindi ko kailanman nakita ang dyablo. Nakikita mo ba ang hangin? Siyempre, hindi. Kahit ang lamig ay hindi rin nakikita ng mata. Pero makikita ninyo ang mga bakas ng hangin. Kung magsasampay kayo ng damit para patuyuin, hinahangin yun. Lilipa rin papunta sa bakod at mapupunta sa bubungan ng kapitbahay. Gusto nyo itong makuha, kailangan ninyong mapunta sa inyong kapitbahay, magbatian at magdaan sa mahirap na proseso. Ang hangin ang dahilan nitong lahat kahit hindi ninyo nakikita. Kahit hindi nyo nakikita ang lamig, may kailangan kayong tunawin ang pinagyelo ng lamig. Makikita ninyo ang mga bakas ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi ninyo makikita si Satanas. Pero napakaraming tao rito sa mundo ang nagdurusa at namamatay, sumisiklab ang mga digmaan. Napakaraming tao ang namamatay. Resulta ito ng unang digmaang pandaigdig at ikalawang digmaang pangdaigdig. Paano naman bago yun? Ilan na ba ang naging digmaan dito sa mundo? Simula kay Cain, simula sa panahon ng binhi ni Adan na si Cain, ilang labanan na ng pagpatay ang nangyari sa ibabaw ng lupa? Mangyayari kaya ito kung wala ang dyablo? Mangyayari kaya ito kung wala si Satanas?
Napaka-palakaibigan ng Diablo sa mga tao, napakalapit sa mga tao at tila inosente. Tahimik na iniaabot ng Diablo ang tukso sa espiritu ng tao. May ideya ba kayo kung gaano kaganda ang Diablo? May ikukwento ako sa inyo. Matagal ng panahon, sa bayan ng Israel, may napakalakas na tao. Itong napakalakas na tao ay umibig sa isang babaeng Palestino. Ang pangalan niya ay si Binibining Delilah at ang kanyang asawa, itong lalaki, si Ginoong Samson. May kapangyarihan si Delilah na tuksohin si Samson kaya nagupit ang kanyang buhok na sa huli ay nauwi sa kanyang kasawian. Kung may mga pangil si Delilah, mahabang kuko at lumapit kay Samson na sinasabing, lulupigin kita, apakan lang niya ito at mamamatay. Pero itong babae na tumukso kay Samson ay tila isa sa pinakamagandang obra ng Diyos sa mga mata ni Samson. Ganap na nahulog ang loob ni Samson sa kanya. Ipinapakita nito na kaya ng Diablo na maging ganyan kaganda. Siguradong walang pangil na nilalang si Satanas o nakakatakot na ganito. Wala siyang sungay o anuman gaya niyan. Bihag ni Satanas ang isipan ng sangkatauhan at gumagawa siya nitong mga bulaang doktrina at pinapatahak niya ang mga tao sa mga maling landas na patungong impyerno. Kaya umaawit ang mga tao ng himnong 사망의 음침한 골짜기 가다가 밝은 빛 호련히 보고 ganap silang nagbago dahil natanggap nila ang ilaw ni Hesukristo. Basahin natin ang mga taga-Efeso Kabanata 2, talata 1 at 2 ng sabay-sabay bilang pagripaso. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Dahil tinutukso niya ang buong mundo at hinahanap ang puso ng lahat ng tao sa mundo. Gaano man kayo katuwid o kabuti, sa mga mata ng Diyos, ang mga moral, turo o mga kautosang itinatakip sa inyong sarili ay inilalayo kayo sa Diyos. Gaya ito sa maitim na ulap na tumatakip sa araw para hindi ninyo makita. Subukin man ninyo. Yamang bihag ni Satanas ang lahat ng mga tao, sinugo ng Diyos ang banal na espiritu rito sa lupa upang palayain tayo. Kaya sinasabing ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Itong Satanas ay nasa loob ng lahat ng tao. Dahil dito, gaano man kabuti o katuwid ang isang tao, may hangganan ang kanyang pagtitimpi. Kaya kung lalala ang sitwasyon, kahit sino man ay maaaring sasabog at ang galit at puot ay maaaring manggaling sa loob ng isang tao. Maaari pang magdulot ng kaguluhan. May puwersa na hindi galing sa inyo at lahat ng tao ay tali dito habang sila'y nabubuhay. Sunod, talata 3. Isang tiyak na pagbabago ang nangyari sa mga tao sa simbahan sa Efeso. Binasa natin sa mga gawa ng mga apostol na tinanong ni Apostol Pablo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo na kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Talaga? Kung ganoon, muli silang tinuruan ng apostol at nalaman nilang bumaba na ang banal na Espiritu. May mga taong ganito sa Efeso. May mga tao ring dala ang kanilang mga balumbon na aklat at iba pang mga bagay at kanilang sinunog. Binigyan sila ng pagkakataong manindigan at nariyan ang marami sa Efeso na tumawag sa pangalan ng kanilang Diyos
na sinasabing dakila si Artemis at hinamon ang mga apostol na sinasabing lumitaw bigla ang ilang mga Hudyo at itinuro ang kakaibang mga bagay. Ipinangaral din sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya maraming tao sa Efeso ang nakakita ng tiyak na pagbabago. Ito ang dahilan kaya ipinadala ni Apostol Pablo itong sulat sa mga naniniwala sa simbahan sa Efeso. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip at tayo'y nooy katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng mga iba. Sinasabi niya, tayo ang mga tao sa mundo na hindi pa naniniwala. Tayo ang mga taong hindi kilala ang Diyos. Hindi ba't ganito tayo nabubuhay? Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay. Isang Hudyo si Apostol Pablo at taong naniwala sa Diyos. Bilang taong ipinangaral itong ebanghelyo sa simbahan ng Efeso, sinabi niyang, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sinasabi niyang, ang espiritong yan ang sinusunod ninyo. Pero kapag sinasabing, sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay, sinasalita niya mula sa pananaw ng isang Hudyo na naniniwala kay Jesus bilang apostol na nagpapalaganap ng ebanghelyo. Sinasabi niya na siya at sila ay magkakapareho. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng mga iba. Sa mga mata ng Diyos, tulad tayo sa mga taong hindi naniniwala kay Jesus, tayo'y mga katutubong mga binhi ni Adan. Dito sinasabing, tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan. Noon ito, at sa talata 4 sinasabing, ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y nangaligtas. Hindi dahil sa ililigtas tayo, naligtas na tayo. Kung hindi ninyong mapapaniwalaan itong mga salita, uusbong ang mga pagdududa at pagtataka kayo kung paano ganoon kadali mabanggit ng isang tao ang kaligtasan. Ang ganitong mentalidad ay galing sa sikap na pangrelihiyon. Walang pasasalamat ang ganitong tao sa kanyang puso sa pagkaligtas niya. Bakit? Dahil ang espiritong nagligtas sa kanya ay hindi pa naisa sa katuparan sa kanyang puso. May ganitong himno. 왜 내게 굳센 믿음과 또 복음 주셔서 주 예수 믿게 하는지 난 알 수 없도다. May tiyak na kaibahan dapat sa panahon bago tayo tumanggap ng kaligtasan at sa panahon mula nang tinanggap nyo ito. Ang mga salitang sa pamamagitan ng biyaya kayo nangaligtas ay hindi karaniwang mga salita. Balang araw sa kahatulan, itong mga salita mismo ang pamantayan. 주 은혜로 많은 복을 받았네. Napakahalaga ng biyaya ng Diyos. Sabihin nating tinatangay ako ng anod ng tubig. Malakas ang anod. Tapos isang lalaki ang dumaraan at sumigaw ako, "Tulong! Tulungan mo ako!" Kaya hinubad niya ang kanyang jacket at sinubukang abutin ako pero hindi niya ako maabot kaya pinunit niya ang suot niya at pinagbuhol-buhol para maging tali. Hinubad pa niya ang kanyang pantalon para punitin. Inihagis niya sa akin ang tali at hinila ako. Pupuntahan ko ba itong tao para bayaran ang halaga ng kanyang mga damit? Sasabihin ko ba yan? Tumanggap ako ng biyaya. Isinuot ko ang kanyang biyaya, di ba?
Ginamit ng taong yon ang lahat ng kanyang lakas para hilahin at iligtas ako. Kaya sa aking puso, ramdam kong may utang na loob ako sa taong ito para sa kanyang biyaya. Ramdam ko ang pasasalamat dahil iniligtas ang katawan ko. Nalulunod ako sa gitna ng kasalanan, nabubuhay ako bilang makasalanan dahil sa kasalanang naman ako sa pamamagitan ng Adan, pero ang Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos, ay pumarito sa mundo at ibinuhos ang kanyang dugo sa krus para sa aking mga kasalanan. Pinagdusahan niya itong sakit. Kapag iniisip ko ang pag-ibig nitong tao na malaki ang binayaran para iligtas ako at ibuhos ang kanyang biyaya, batid ko na dinala ni Jesus ang aking mga kasalanan nang siya'y namatay. Inilibing ako kasama niya at ibinangon siya para sa aking katuwiran. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya kayo nangaligtas at tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Patungkol sa talata 6, kahit buhay pa tayo, nabubuhay sa laman dito sa mundo, maaari nating isipin ang mga salitang, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Habang buong ingat kong pinag-iisipan ang kamatayan ni Jesus, batid kong ipinaako ng Diyos sa kanyang anak ang aking mga kasalanan at siya ang pinatanggap ng hatol para sa akin. Lagyan dito ng tanda at punta tayo sandali sa mga taga-Galasya, Kabanata 2. Bago ito sa mga sulat para sa mga taga-Efeso. Mga taga-Galasya, Kabanata 2. Basahin natin mula talata 16. Bagamat naaalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tayo rin ay nagsisisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan. Sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Gaano man kayo katuwid, pagdating sa kautusan, hindi hihigit ang katuwiran yan sa katuwiran ng mga eskriba at fariseyo. Sabi ni Jesus sa mga Hudyo, kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga fariseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Pag-isipan natin itong mga salita. 2 beses sa isang linggo, nag-aayuno ang mga Hudyo, inihahandog ang ikapo ng kanilang kita at sinisikap na sundin ng lahat tungkol sa kautusan. Namuhay ba tayong tulad niyan? Hindi tayo namuhay ng ganyan. Sinasabi ng Biblia na ang laman na tinatangkang maaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ay mabibigo. Sa mga talatang ito, makikita nating itinuring ni Pablo ang kanyang sarili na walang dungi sa kautusan, pero kapag nakikita niya ang kanyang sarili sa liwanag ng kautusan, nakita niyang isa siyang makasalanan. Sa unang Timoteo, sinabi ni Pablo, mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. Pinatotohanan ni Pablo na ibinigay sa kanya ng Diyos itong biyaya upang magsilbi siyang halimbawa sa mga taong maniniwala pa sa mga henerasyong susunod sa kanya. Sabay-sabay nating basahin ngayon ang talata 20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Dito, pinag-isa ni Pablo ang kanyang kamatayan kay Kristo. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin.
Kapag ang isang tao na nakamana ng kasalanan kay Adan at nabubuhay bilang makasalanan ay pinag-iisipan ang kanyang sarili sa liwanag ng kamatayan ni Jesus, nakikita niyang namatay si Jesus dahil sa kanyang mga kasalanan. Isinakripisyo si Jesus kapalit ko para sa aking mga kasalanan. Kapag nalaman itong lahat ng isang tao at pinaniniwalaan, iniligtas siya sa pamamagitan ng biyaya. Alam din niya na bumangon si Jesus at pumaitaas para uupo sa kanan ng luklukan ng Diyos upang maging tagapamagitan niya bilang dakilang saserdote sa harap ng Diyos. Tumitira si Kristo sa kaitaasan na siyang dumidepensa para sa aking mga kasalanan. Sa unang Juan, sinasabing, may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo. Tumitira siya roon na kumikilos bilang aking tagapamagitan. At nang nabuhay muli si Jesus, kasama ako rito at iniligtas ang aking buhay. Umuupo si Jesus sa kanan ng Diyos. Kaya kahit nabubuhay ang katawan ko sa mundo at naninirahan dito sa mundo, kung tunay akong naniniwala, ang aking buhay ay tunay na itinago sa Diyos. Kaya kapag sinasabing, at tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus, doon tayo dapat pupunta. Ito ang naipangako sa inyo kung tunay kayong naniwala. Sunod, sinasabing, at tayo'y ibinangong kalakip niya. Sa talata 6 ito. Mga taga-Efeso, Kabanata 2, talata 6. Pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, gayunmay, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi ang inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. May ganitong himno. 새로이 생명책에 기록된 그 이름 내 것일세. 그 찬송. Kung tahimik ninyong pag-iisipan kung bakit isinulat ang mga salitang ganyan, bakit inilapat sa kanta at naawit ng aking mga labi, batid ninyo na kahit isinulat ang mga salita ng isang taong mula sa ibang bansa, may pareho siyang patotoo gaya sa inyo. Yan ay, kung tunay kayong naniwala, may pareho kayong patotoo. Pareho ito sa buong mundo. Matapos palayasin ng Diyos si Adan upang pigilang ikalat ang sangkatauhan matapos ang malaking baha, itinayo ng mga tao ang tore ng Babel. Sinubukan nila itong itayo na sintaas ng langit, pero ginulo ng Diyos ang kanilang wika. Matapos ginulo ang wika ng sangkatauhan na bumaba ang banal na espiritu, itong halo-halong wika ay naging isa. Ibig sabihin na kahit saang bansa pa kayo galing, may pareho tayong patotoo. Mas nakakapagsigla marahil itong awitin kaysa anumang kantang pangmarsa dahil inihahayag ng mga salita ang katiyakan ng isang tao kung saan siya patutungo. Sunod, pakibasa ang mga taga-Pilipos, Kabanata 3. Mula talata 20 hanggang Kabanata 4, talata 3. Mga taga-Filipos, Kabanata 3, talata 20 hanggang Kabanata 4, talata 3. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinanabikan, aking katuwaan at putong, magsitibay nga kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Ipinamamanhi ko kay Dias at ipinamamanhi ko kay Sintike na mga kaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Oo, ipinamamanhi ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong na iyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay.
Salamat. Sila marahil ang mga Kristiyanong puno ng tiwala. Maganda ang sinabi niya tungkol sa ibang mga naniniwala at sinasabing nasa aklat ng buhay ang kanilang pangalan. Hiniling niya sa kanilang tulungan ang kanilang mga kamanggagawa. Kung ginagawa natin itong mga hakbang tungo sa kaharian ng langit, kung patungo tayo sa Diyos, napakabuti marahil kung susulong tayo na may ganitong lubos na pagkakatiwala. May binasa ako matagal ng panahon. Hindi ako sigurado kung tama ang kwento ko, pero ikukwento ko sa inyo sa abot ng aking makakaya. Tungkol ito sa isang babae sa Inglaterra. Kahawid lang niya sa harapan ng maraming nanunood. Naantig niya ang mga nanunood na nagpalakpakan ng malakas, kaya yumuko siya dahil sa kasiyahan. Pero habang papalabas siya, isang Ginoo na ang pangalan ay Cesar Millan ay nakikinig sa audience ay binati itong dalagang Charlotte Elliot na kakakanta lang sa entablado. Tinanong niya ang tungkol sa awiting umani ng malakas na palakpakan sa mga nanonood. Itinanong niya kung mag-isa lang ba niya itong inawit o kasama ang Diyos. Itinanong niya, tinapos ba ito sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa sarili mo lang? Sinabi niya na kung hindi niya yun inawit kasama ang Diyos, wala itong kaibahan sa mga awit ng mga patutot sa Red Light District. Malamig ang pagtrato niya. Sinabi niya, sorry, pero isipin mo ang Diyos, isipin mo sa Hesus Kristo at umalis siya. Umuwi itong babae at buong gabing pabaling-baling. Masama talaga ang loob niya. Nagsalita sa kanya ng ganoon ang lalaking yun, ganoon pa man, buong galang na nagpaalam bago siya umalis. Nasunod ang lahat ng kagandahang asal. Binagabag ang babae at ng gabing yon ay sinulat niya ang mga liriko sa sarili niyang awitin. Isang himno. 내 죄를 씻기 원하여 주 보혈 흘려주시니. Maganda talaga itong himno, di ba? Just as I am. Kung titingnan niyo ang himno, makikita ninyong iniugnay ito sa kanyang pangalan, Charlotte Elliot. May talata sa Biblia na sinasabing, ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. Purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Habang binabasa natin itong mga talata, maiisip natin kung gaano kabigo at kalungkot kung wala tayong mga himnong pinupuri ang Diyos. Gaya lang sa himnong, How Can I Keep From Singing? Lahat ng mga salita at pangako sa Biblia ay talagang totoo. At darating ang araw na babaguhin tayo para pasukin ang realidad ng Diyos at mapapatid natin na tunay ngang totoo ang mga ito. Hindi lang ako iniligtas ng Diyos mula sa aking kasalanan, kundi pati habang ako'y nabubuhay, gaya sa sinasabi sa Biblia, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ibig sabihin, buhay ang Diyos at nasa atin ang kanyang kalooban. Hindi ito alam ng mga tao. May banal na pangako sa Biblia, ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong may katawang may kamatayan. Totoo na balang araw ay babaguhin tayo para tatayo sa harap ng Diyos. Pero habang naririto pa tayo sa mundo, sumasa atin ang Diyos kahit sa pinakamagulo at pinakamahirap na panahon dito sa mundo. Kasama siya ng bawat isa sa atin. Kaya kahit may mga pamantayan ng kasiyahan dito sa mundo, kapag iniisip ko kung paanong si Jesucristo ay kasama ko sa buhay at kung paanong ang Biblia ay salita ng Diyos na siya mismo ang nagbigay sa akin, batid kong ang tunay na kasiyahan ay wala sa kung saan. Subukan nating mamuhay ng gaya nito mula ngayon.
manatili tayong malapit sa mga salita ng Biblia. Wala talagang bubuti pa rito dito sa mundo. Kakaiba man, kung meron mang nabago simula nang napalapit ako sa Biblia, yan ay meron ako na wala rito sa mundo, bagay na talagang iba. Paano pa bang magkakaroon ng ibang basehan ng kasiyahan? 내 평생 소원 이것뿐 주의 일 하다가 이 세상 이별하는 날 주 앞에 가리라. Like arrow flight, the moments pass, redeem at Christ control, why should I cling of things of earth? Nang inawit ko itong himno, tumayo ako sa likod ng haligi kung saan walang nakakakita sa akin at bigla na lang tumulo ang mga luha sa aking mata. Panginoon, marami pong salamat. Isa akong makasalanang nabubuhay rito sa mundo ng kasalanan at iniligtas ninyo ako. Salamat po sa pagliligtas sa akin. Pasalamatin ako ng husto. Kahit may magbigay pa sa akin ng napakahalagang regalo, hindi ako ganito kamapasalamatin. Dahil bago ko nakilala ang salita ng Diyos, hindi ko alam kung ano ang tunay na pag-ibig, kung ano ang biyaya at kung ano ang kaligayahan. Meron akong iba't ibang pamantayan ng kasiyahan, gaya ng kilalanin ng iba, manalo ng mga awards at pagkakaroon ng mga kaaya-ayang bagay na gusto ko. Pero nakilala ko ang biyaya ng Diyos at kung ano ang nararamdaman ko ay inihayag sa himno. 기쁜 날, 주 나의 죄 다 씻은 날. Totoo nga ito. Maaring hindi ito maipahayag ng maayos ng mga tao, pero meron sila nitong tiwala. May ganitong himno. 내 죄를 위함이라 하실 때 곧 내 죄짐이 풀렸네. 내가 영원히 사모할 주님. Totoo talaga ito. Kaya ko siyang mahalin magpakailanman. Pero paano barate? Ramdam ko parang tumatayo ako sa madilim na bulwagang walang ilaw, bumabaga sa iba at inaapakan ang kanilang mga paa at sinasabing sorry. Kahit buong ingat kong hindi makaapak ng paa, bumabaga pa rin ako at humihingi ng paumanhin. Maaari itong mangyari sa bulwagan na nawalan ng kuryente, pero ganito ang buhay ko noon. Palagi kong sinisikap na gagawa ng mabuti sa mundo at mamuhay ng malinis, pero palagi akong binabagabag ng kasalanan. Pero isang araw, pinaniwalaan ko at sinasandalan ko ang Diyos. Simula sa araw na yon, saan ko natagpuan ang kasiyahan? Hindi gaya sa tula na sinasabing, ang kaligayahan ay nasa kabilang dako ng bundok na yon. Gaya sa sinasabi ng Biblia, ni sasabihin man nila, narito o naririyan, sapagkat narito, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo, ang kaligayahan ay nasa loob ninyo. Ang karanasan na isinisilang na muli ang Espiritu ay tulad sa iba ang pakiramdam kapag suot ninyo ang overcoat tapos ay uhubarin ito sa malamig ang panahon. Pareho ito sa mabigat na pasaning iniangat mula sa Espiritu at pagkakaroon ng bagong karanasan. Kaya kung ipinagmamalaki ninyo bilang taong may pananampalataya, tanungin ninyo ang inyong sarili kung pinupuri ninyo palagi ang Diyos sa inyong buhay. Sa halip na tuwing may service lang umawit ng mga himno o sa mga pagtitipong gaya nito, gaya sa ginagawa ng marami, tanungin ninyo ang inyong sarili kung meron kayo nitong himno sa inyong buhay. Mabuti kung susuriin ninyo ang inyong sarili sa ganitong paraan. Balikan natin ang talata 6. At tayo ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Itinago ang ating espiritu, naging pag-aari sila ng Diyos. Dapat nating mabatid
na sa lahat ng dapat ipagmalaki sa mundong ito ang pinakadakila. Magiging napakahungkag ng pakiramdam ng mga tao rito sa mundo kung mamuhay sila na walang sariling bayan, kung wala silang bayan. Sa kasaysayan, matapos na wala ng sariling bayan ang mga Hudyo, gumala sila sa buong mundo sa loob ng 2,000 taon. Kapag pinag-iisipan natin ang kanilang kasaysayan, makikisimpatiya talaga tayo sa kanila. Sinalakay ang bansa ko ng isang karatig bansa at pinamunuan sa loob ng 36 na taon. Ang lungkot na mawala ng bansa. Malulumbay ang mga taong yun. Ganun pa man, saang bansa man sa mundo kayo galing, masaya man ito o maulad na bansa o kapuspalad, kung ako sa katawang ito na nasa laman, ay alam na kabilang ako sa kaharian sa langit, gaya ito sa nasa himno, 나 이제 생명 있음은 한없는 은혜일세. nabubuhay tayo sa abang katawan na may pinagpalang pag-asa na pupunta tayo balang araw sa kaharian yun, na ganito tayong pag-asa. Pero kung nabubuhay ang isang tao na hindi alam na itinago ang kanyang espiritu sa pag-asang ito, hindi siya magkakaroon ng kasagutan kung bakit siya nabubuhay rito sa mundo. Ang mga salita sa talata 6 ay hindi karaniwang mga salita, at tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ipinangako itong mga salita sa espiritu at mga pagpapalang ibinigay sa espiritu, kaya nauunawaan nila itong mga salita. Para sa mga Kristiyano na may tiyak na patotoo, nagkatotoo itong mga salita sa kanila. Kung mayroon silang tiyak na patotoo, kung ganoon, naging kanila itong mga salita. Kapag tinanong ninyo ang isang taong isinilang dito sa mundo at nabubuhay, kanino kayong anak? Malinaw niyang masasabi sa inyong, si ganito at si ganyan ang mga magulang ko, at namuhay ako hanggang sa ngayon sa ganito at sa ganyang paraan. Kahalintulad, kapag isinuot ng isang tao ang pag-ibig ng Diyos, kapag isinuot ng isang tao ang biyaya ng Diyos, malinaw niya itong masasabi sa inyo. Sa bawat ganyang tao, sa bawat individual na Kristiyano, sa kanila itong mga salita. Sa sino mang wala nito ay kahabag-habag. Talata 7. Upang sa mga panahong darating ay maihayag na ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Kung naitala na tayo sa langit at naitago sa Diyos, kahit itong mga salita na sinasabing, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus, ay isinulat sa panahon ni Pablo. Hindi ba tinanggap din natin ang biyayang yun? 2,000 taon na ang lumipas at natupad sa atin itong mga salita. Kung babasahin natin ang mga patotoo ng mga taong may pananampalataya, ang mga banal na nauna na sa atin, malalaman nating pareho rin ang kanilang mga isinulat. 앞서간 성도들 만나볼 때 내 마음에 May ganitong himno, di ba? All that will be, glory for me. 영광일세 영광일세 내가 누릴 영광일세 은혜로 주 낯을 배없는 것 참 아름다운 영광이로다. Kung hindi dahil sa pagpupuri sa Diyos, ano pa ang meron tayong napakadakila? Meron ba tayong kahit na ano? Wala talaga. Sinasabi lahat itong mga himno, siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Balang araw ay babaguhin niya ang aba nating katawan sa anyo ng gaya ng kanyang kaluwalhatian. Sinasabi ng Biblia na sa araw na matupad itong pangako,
lilipat tayo sa di kapani-paniwalang pinagpalang lugar. Mangyayari ito gaya sa sinasabi ng Biblia. Talata 8, sabay-sabay nating basahin. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. May mga taong binabasa itong mga salita, pero kapag tinanong sila, naligtas ka na ba? Agad sila sasagot, paano mong malalaman kung ligtas ka o hindi? Dahil inimpluwensyahan sila ng mga bagay bukod sa mga salitang ito. Ibig sabihin, inaakay pa rin sila ng ibang kapangyarihan. Sinasabing, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ano ba ang sinasampalataya ninyo? Lagyan dito ng tanda at balikan natin ang mga taga-Roma, Kabanata 10, isa pang sulat na ginawa ni Pablo. Kung nasa mga taga-Roma Kabanata 10 na kayo, basahin natin ang talata 8, 9 at 10 ng sabay-sabay. Datapwat, ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa makatuwid bagay, ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Susunod, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Nasa puso ito ng isang tao, nasa inyong bibig at sa inyong puso. Kung ganoon nga, basahin natin itong mga salita at pag-isipan ang krus ni Jesus. Bakit mahalaga ang krus? 십자가 위에서 흘리신 보배 피로 주께서 내 영혼 씻으사 날 구원하셨네. Bakit ibinuhos niya ang kanyang dugo sa krus at namatay? Maaari nating isaalang-alang ang mga salita ng isang naniniwalang nauna na sa atin. Ang pangalan niya ay Spurgeon. Isa siyang tanyag na revivalist preacher mula sa Inglaterra. Sinimulan mangaral ng sermon nitong tao nung 17 taon pa lang siya. Noong mga 16 siya, isang linggo, papunta siya sa simbahan kung saan siya dumadalo. Kaso, tumaas ng husto ang tambak ng niebe, kaya hindi na siya makapunta sa simbahan. Kaya huminto siya sa kalapit na simbahan. Pumasok siya sa loob at iniisip niya na mas malaki ang kanyang simbahan. Maliit lang itong simbahan at tumingin siya para tingnan ang lalaking nangangaral sa pulpito na tila sa mga mata ni Spurgeon ay suot ang punit-punit na damit, tao na mukhang sapatero o sastre. Binabasa nitong tao ang isang talata mula sa lumang tipan, kayo'y magsitingin sa akin. Tingnan ako. Binasa niya itong talata at sinabing, tingnan ako. Magsitingin kayo sa akin, ako si Jesus, ang anak ng Diyos. Ibinubuhos ko ang aking dugo para sa inyo. Suot ko ang koronang tinik. Tinusok ang 2 kong kamay ng mga pako. Tinusok ang mga pako ng pako. Ito ang sugat ng sibat sa aking tagiliran. Habang patuloy niya itong ipinapaliwanag, pinagmasdan ito ng mabuti ng binata at inisip, akma ang kanyang sermon sa isang sastre. Wala siyang ibang masabi kundi krus lang. Patuloy siyang nakinig at inisip ng ganito, pero sa kanyang pakikinig, sinasabi ng tagapagsalita, magsitingin kayo sa akin. Tapos sinabi niya, binata, bakit sa akin ka tumitingin? Sinasabi kong tingnan si Jesus. Gulat si Spurgeon na narinig niya itong mga salita at nagtuklasan niyang namatay si Jesus para sa kanyang mga kasalanan. Nabatid niya. Binago siya sa isang sandali.
Itong dakilang mangangaral ay namuhay sa harap ng Diyos. Sa araw na yon, wala pang mga microphones. Inilaan niya ang lahat ng mga araw ng kanyang buhay sa Ebanghelyo. Pag-isipan natin si Jesus. Kapag pinag-iisipan natin muli, nagkasala ang ninuno nating si Adan at minanan natin ang kasalanan iyon sa ating dugo. Gaya sa pagkamanan ng apelyido ng ating mga magulang, minanan natin ang ating kasalanan mula sa ninuno nating si Adan. Nasabi ng Diyos na sa araw na kainin ni Adan ng bunga, walang pagsalang mamamatay siya. Ilang araw inabot para magkasala si Adan nung araw na nagkasala siya? Inabot ba ng 10 araw para siya maging makasalanan? O 20 araw? 2 araw ba? Naging makasalanan siya 1 araw lang. May talata sa Biblia na sinasabing, nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. 온 세상 죄 담당한 어린 양은 Itong kordero na umako sa mga kasalanan ng buong mundo ay pinako sa krus at ibinuhos ang kanyang dugo. May talata sa Lumang Tipan tungkol dito. Aking aalisin ang kasamaan ng lupaing yaon sa 1 araw. Para sagutin ang tanong kung ilang araw ang inabot para maging makasalanan si Adan, 1 araw lang. Sa 1 araw lang, naging makasalanan siya at ipinasa ito sa sangkatauhan. Nang pinatawad ni Jesus ang mga kasalanan nitong lupa, ilang araw siyang ipinako sa krus at pinatawad ang ating mga kasalanan. Sa 1 araw na yon, na sinabi ni Jesus na ganap na sa burol ng Kalbaryo, inako niya ang lahat ng mga makasalanang isisilang dito sa lupa, pati na ang mga lilipas at darating na mga henerasyon at ang lahat ng mga makasalanang nauna sa kanya. Dinala niya itong lahat at namatay at ibinuhos ang kanyang dugo sa krus. 갈보리 산 위에 십자가 섰으니 주가 고난을 당한 별세. Yang luma at magaspang na krus. Nang dinala niya ang ating mga kasalanan, sinabi ni Jesus, naganap na. Ano ang naganap na? Inalis niya ang mga kasalanan ng lahat ng mga makasalanan, ibinuhos niya ang dugo na siyang luminis ng mga kasalanan iyon, at tinapos niya ang lahat ng gawain ng pagtutubos. Inihandog ang sakdal na hain ng Diyos. Kaya sinasabing, ang salita ay sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Inilarawan itong kaligtasan sa mga taga-Efeso, Kabanata 2, Kabanata 2, talata 8 at 9. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri, walang makapagmamapuri. Lahat ay iniligtas sa pamamagitan lang ng biyaya. Punta tayo sa mga taga-Efeso, Kabanata 1, talata 6. Basahin natin ang mga taga-Efeso, Kabanata 1, talata 6 at 7. Sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya, nasa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Nasa kanya ay meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ito'y mga salitang dapat talagang ipagpasalamat. Kung may taong hindi ipinagpapasalamat itong mga salita, hindi dahil sa ano pamang kasalanan kaya siya hahatulan. Hindi dahil sa ano pamang kasalanan kaya sila pupunta sa impyerno.
Pupunta ba sila sa impyerno dahil sa pag-inom? Hindi sila pupunta sa impyerno dahil sa mga maling gawain. Ang kasalanan ng hindi pagpapasalamat sa kabila ng lahat ng ginawa ng Panginoon para sa atin, ang kasalanan ng hindi pagkaalam sa kanyang biyaya ay lubhang nakakakilabot. Tingnan natin muli ang Kabanata 2, talata 8 at 9. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sa sino mang hindi isinasama ang kanyang sarili kapag sinasabing kayo sa talatang ito ay talagang sawing palad. Kanina, nakita natin sinabi ng Diyos kay Adan, ikaw, na pang-isahan ng sinabi niyang, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon. Tayo ba bilang mga individual ay kasama sa mga salitang ito o hindi? Ano? Oo, ang tinutukoy ko ay tayo bilang mga individual. Kapag bigo ang inyong kaluluwa, ang ako ang bigo, hindi ang tayo ang bigo. Dito, kapag ang mga kasapi ng simbahan ng Efeso ang tinutukoy bilang kayo, bakit hindi tayo masasama sa kayo na ito? Mabuti na isama ang sarili ninyo rito at sabihin, Panginoon, sa pamamagitan nitong biyaya, naligtas ako sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa aking sarili. Sabi nga, hindi ito nangyari sa pamamagitan ng sarili kong gawa. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. 말과 뜻과 행실이 Cannot form my soul anew. Sa pamamagitan lang ng pananampalataya sa gawaing isinagawa ni Jesus, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Hindi tayo makapupunta sa harapan ng Diyos gamit ang ating mga gawa. Hindi tayo makatatayo sa harap ng Diyos sa ating mga gawa. Lahat ng mabuting gawa ng Panginoon ay sinagawa upang hugasan ang ating mga kasalanan. Ito ang kanyang nagawa, ang kanyang pag-ibig. Ang pagdurusa niya sa kamatayan at ang dugo ng korderong yon ang umayos sa ating mga kasalanan. Noong nasa Ehipto ang mga mamamayan ng Israel, tumanggi si Faraon na palayain sila hanggang sa huli kahit may sunod-sunod na salot. Kahit tumuloy ang mga salot, matigas si Faraon hanggang sa huli at ayaw niyang palayain ang mga Israelita. Isang araw, sinabi ng Diyos kay Moses na saktan ang lahat ng panganay ng Ehipto at itinuro ng Diyos sa mga Hudyo, sa mga Israelita ang kanyang pamamaraan. Kakatay sila ng isang kordero at kakainin ito sa loob ng bahay at ilagay ang dugo ng kordero sa mga gilid at hamba ng mga haligi ng pinto ng mga bahay. Tapos, habang lumilibot ang anghel ng kamatayan sa lupain, lalagpasan niya ang mga bahay na may dugo. Ang panganay sa sambahayang iyon ay hindi mamamatay. Pero sa mga Ehipsyo na hindi ipinahid ang dugo, mamatay lahat ng panganay simula sa panganay na prinsipe ni Faraon. Lahat ng panganay ay namatay, asawa man sila o tanging anak na lalaki. Sa ganito pinalaya ang mga Israelita at lumabas sa Ehipto. Inawit natin ang himno na ganito. 피를 볼 때에 내가 너를 넘어가리라. 그 피가 마음속에 큰 증거 됩니다. 또 내 죄를 정케 하신 주 날 오라 하신다. Ang dugong yun ng kordero ay anino ng dugo ni Jesus na umako ng puot ng Diyos sa halip na tayo. Bagay na dapat talagang ipagpasalamat. Kung hindi naibuhos ni Jesus ang dugong yun, magiging anong uri ng mga tao kaya tayo? Mabubuhay tayo sa mundong ito na walang pag-asa at tapos ay pupunta sa impyerno. Susunod, mga taga-Efeso, Kabanata 2, talata 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa,
na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na mga ihinihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Dito sinasabi, tayo'y kanyang gawa. Ibig sabihin, tayo na mga nakakakilala sa pag-ibig ni Hesukristo, nabatid ang kanyang biyaya at nawisikan ng kanyang dugo ay mga kasapi ng katawan ng Panginoon. Tayo ang naging simbahan at mga kasapi ng simbahang iyon na bumubuo sa katawan na si Jesus ang pinuno. Tumuloy ito sa loob ng 2,000 taon. Sino man sila, galing man sila sa dating simbahang Katoliko tulad ni Agustin o Thomas Aquinas, at kung babalikan pa natin, maging si Pablo man ito o si Pedro, kabilang man sila sa maraming taong mula sa alinman sa mga denominasyon, ang Presbyterian Church, ang Methodist Church, ang Holiness Church o ang Baptist Church, kahit magkakaiba ang anyo, kung talagang naniniwala sila, kung ganon, sila ay mga taong winisikan ng dugo ni Jesus. Kaya kabilang itong lahat ng tao sa hanay na mga bumubuo sa kasintahang babae na perpekto sa paningin ng Diyos, at itong hanay ng mga tao ay patuloy sa pagbubuo ng katawan ni Kristo. Sa panahon na ang mga pagkilos ng Ebanghelyo ay sinisimulan sa Inglaterra na sumisentro sa Universidad ng Oxford, pinangalanan ang mga tao sa Methodist Church dahil laging nasa oras itong mga tao at mahusay sa pagsunod sa mga tuntunin. Pero kung iisipin, ang panahon na nasa gitna itong mga tao na pinakikilos ang Ebanghelyo, nasa gitna si John Wesley. Itong tao na ang pangalan ay John Wesley ay isang Ingles na pumunta sa Amerika bilang isang misyonero. Sa kanyang pagpunta doon, inabot siya ng sakuna sa barko. Dumating ang bagyo at tila tataob na ang barko. At itong tao na bumibiyahe bilang misyonero na itinuring ang kanyang sarili bilang embahador ng Diyos ay natakot at balisa. Takot na baka malunod siya. Pero sakay ng barkong yon ang maraming Moravians na umalis sa Germany para magkaroon ng kalayaan sa relihiyon. Magkasama sila sa barko at tinanong sila dahil meron talagang kakaiba. Sakay itong grupo ng mga aliman sa barko at tila hindi sila mukhang kahangahangang mga tao. May isang ministro na mukhang magsasaka na may isinisermon at pinangungunahan ang mga himno. Pinag-aralan nila ang Biblia, nanalangin at nagpasalamat. Binabasa nila ang Biblia sa kabila ng bagyo. Pero sobrang takot at kahabag-habag itong misyonero, kaya kalaunan na dumating sila sa Amerika at bumaba ng barko, tinanong niya ang ministrong yon, lahat ba ng mga taong yan ay pare-pareho ang pananampalataya? Sinabi ng ministro na karamihan sa kanila ay pare-pareho ang pananampalataya. At tinanong niya, John Wesley, hindi mo ba naranasan ang ganyan? Hindi mo pa ba naranasan na kontrolin ka ng banal na espiritu ng Diyos? Sumagot siya ng oo, pero kalaunan, isinulat niya sa kanyang diary na nagsinungaling siya sa panahong yun. Umuwi siya, bigo sa kanyang pagmimisyon, bigo siya sa kanyang puso. Bumalik siya sa Inglaterra at isang gabi, pumunta siya sa pagtitipon ng mga may-ari ng bookshop sa Aldersgate Street kung saan pinag-aaralan nila ang Biblia pagkasara ng tindahan. Isang tao ang tumayo at binasa ang paunang salita ni Luther sa sulat para sa mga taga-Roma. Sa sandaling yun, sa isang tiyak na buwan, sa isang tiyak na araw, sa isang tiyak na oras at minuto, nakaramdam si John Wesley ng init sa kanyang puso. Sinabi niyang natuklasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Ang taong lubos na nakaimpluwensya sa taong ito ay walang iba kundi ang kanyang nakababatang kapatid na si Charles Wesley, na sa kanyang buong buhay ay pinupuri ang Diyos. 만 입이 내게 있으면 그 입 다 가지고
내 구주 주신 은총을 늘 찬미하겠네. Kung meron siyang 1,000 dila, gagamitin niya itong lahat sa pag-awit ng mga papuri sa Diyos. Itong si Wesley na naimpluwensyahan ng mga taong umawit ng mga papuri sa Diyos ay naunawaan ito. Kaya nang itong pagkilos ay mahusay na gumagawa, sinimulan itong mapansin sa Inglaterra. Kapag sinasabing tayo'y kanyang gawa, ibig sabihin ang mga kasapi ng katawan na pinamumunuan ng banal na espiritu, ang katawan na si Jesus ang namumuno sa loob ng 2,000 taon ay magtatagpo-tagpo lahat sa araw na darating si Jesus. Darating ang araw na magbabalik ang naniniwalang natutulog at tayo ay babaguhin sa isang kisap mata. Nabubuhay tayo para sa araw na yun. Kaya sinasabi ng Biblia, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang sinating lakaran. Nalikha tayo para sa mabuting gawa. Sinasabi ng Biblia, tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Iniligtas ng Panginoon ang ating espiritu ng walang bayad. Kaya nabubuhay tayo rito sa mundo para ipalaganap itong pag-ibig. Ang Panginoon na humiling sa atin na mamuhay para rito sa ilalim ng patnubay ng banal na espiritu ay sinasabing natawag niya tayo para mamuhay ng ganito. Manalangin tayo. Mahal na Panginoon, noong namumuhay kami ayon sa laman, sa gitna nitong mundo, kami ay pagod ng mga makasalanan, nakahabag-habag ang espiritu, mga ina po kami ni Adan. Pero dahil sa mahalagang dugo na inyong naibuhos, sa pamamagitan ng inyong banal na pag-ibig at biyaya, natanggap namin ang pribilehiyong maging mga anak ng Diyos. Naisuot namin ang inyong pag-ibig. Taos-puso namin kayong pinasasalamatan sa pagpapahintulot sa amin na maging mga taong maaring magpuri sa inyo, maigsi man ang aming buhay. Panginoon, batid namin na pinagpala ng inyo kaming lahat at idadalangin namin na wala sa amin ang maliligaw. Hayaan nawa ninyo kaming ipamuhay ang natitira pa naming buhay sa inyong biyaya. Alam namin na nagagabayan kami ng banal na espiritu para mabatid namin at mamuhay na may kaalamang pinagpala na ninyo ang bawat isa sa amin. Ipinapaubaya namin ang natitira naming panahon at pag-iisip sa inyong mga kamay at inadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.